Papakilala ako. Ako si Sujishi. May PhD ako sa geology. Hindi gaya ng karaniwang babae, mas gusto ko yung na-expose sa buhangin at sa alikabok. Pangarap kong tuklasin at malaman ang lahat ng katotohanan sa universe. Konting tiis lang, guys! Matapos nating ma-survey ang geopark na to, tapos na rin ang overseas summer camp. Tayo na! Halos pulbos na. Kumupas na rin yung orihinal na kulay ng bato. Mataas ang weathering level. Guys, take note! Hindi pantay ang weathering level ng mga bato. Ingat sa pagkuha ng samples. Okay. Miss Hu, ito na ang huling itinerary natin ngayong araw. Ba't di tayo kumuha ng group photo? Sige. Miss Hu, kapag malapitan pala, may kamukha kang artista. Yung paborito ko, si Sujin. Bolero ka, ah. Hindi makakatulong sa internship report mo ang pambobola. Kamukha mo talaga. Tignan mo siya. Ang kaibahan nyo lang, may nunal sa mukha si Sujin, habang ikaw wala. Pero magkamukha kayo. Tama na yan. Magpipicture tayo, di ba? Oo, doon tayo sa tuktok ng burol. Maganda ang view ron eh. Ang ganda ng view rito, di ba? Oo. Dito tayo mag-picture taking. Woo! Woo! Ingat ka! Umatras kayong lahat! Itukod mo yung paa mo sa kahit alin sa mga bato. Hihilahin kita! Kapit lang! Misu! Ano nangyari? Okay na ba kayo? Ayos lang po ba kayo? Wala namang senyales ng rock weathering dito. Kaya paano yun nangyari? Sa external natural conditions, pag mas makapal ang weathering layer ng kaparehong bato, mas matindi rin ang weathering level. Kanina, na-detect kong nagpapakita na ng matinding weathering characteristics ang mga bato sa area na to. Lalo na yung kapal ng rock layer na tiningnan mo. Mataas ang weathering degree nito kumpara sa area na sinurvey ko. Doon na lang tayo mag-picture sa baba. Tara. Yan, mag-post na kayo. 1, 2, 3, say cheese! Saan klase ka ba? Hahanapin kita. Hindi. Akong hahanap sa'yo. Ibibigay ko sa'yo next time. Sige. Dahil academic discussion yun, okay na yung maiksing meeting lang. Huh? Hala? May nanghack ba sa akin? Ba't ba kasi ang luma ng email mo? Jishi, kumusta ka na ba? Ang tagal na nating hindi nagkakausap, namimiss na kita. Alam kong busy ka sa trabaho at sa academics, kaya hindi kita iniistorbo. Kaya lang, medyo nagka-problema ako nitong nakaraan, kaya pinaplano ko muna magpahinga kahit sandali. Pero huwag kang mag-alala. Babalik din ako agad. Hindi mo ako mamimiss. Sorry, ikaw ba si Dr. Sujishi? Sino ka?
Bawal ang alikabok. Dapat malinis ang lahat ng desk. Nasa detalye ang tagumpay. Kailangan nasa pinakamagandang estado ang kumpanya sa lahat ng oras. Mr. Mo, I'm sure pagod ka sa biyahe. Ito yung in-email ko kagabi. Baka nabasa mo na to sa aeroplano. Gumawa na rin ako ng printed copy. Anong digit sa likod ng 3.12? 3.12? Row 3, page 17. Kung matapos kang i-round off, ang original value po talaga nito. 3.124776. Makakaapekto yung 0.004 sa load-bearing issues ng construction plan. Kagaya na lang ng machine overload o pagguho ng minahan. Kapag nangyari ang alinman sa mga bagay na yan, balak mo bang gamiting dahilan yung dahil sa ni-round off mo yon? Aayusin ko na agad. Kagagaling mo lang abroad ba't galit ka na kaagad? Huwag mong sabihing lalaki pala yung minute mong Dr. Sue. Sira ulo ka. 2 oras ako naghintay dun eh. Wow. Tiyaga mo talagang naghintay ka? Di ka tataasan ng sahod. Huwag naman. Grabe naman pala yung Dr. Sue na yun. Tama ba naman paghintayin ka niya ng ganun? Di bale, naayos ko na yung tungkol sa mangyayaring banquet mamaya. Siguradong matutuwa mami mo. Sige, make sure na maayos ang lahat. Kailan pa naging ganito kalambot ang sleeping bag sa loob ng tent? Sino ka? Bakit? Anong nangyari? Sino ka? At sino siya? Ako si Fang Xie. Siya naman si Shan. Teka, Okay, sorry. Ito mo. sino ka ba kasi? Dr. Sue, ako ang manager ng kapatid mong si Su Jincheng. Ito ang phone niya. Tumawag ka rito kanina lang. Ito yung kontratang pinirmahan niya sa company namin. Business contracts to eh. Pagkatapos ito naman yung ID ko, mga title deed, at kung ano-ano pa. Tignan mo. Tungkol saan ba to? Dr. Sue naman, hindi rin naman namin itong gustong gawin eh. Pero pinuntahan ka namin dito dahil nawawala si Su Jincheng. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo niyan, hindi namin siya makita. Kinontak na rin namin ang mama mo, pero di namin siya makontak. Pero makukumpirma naman namin na ligtas siya. Fang, wag mo muna akong hanapin. Medyo napapagod na kasi ako. Kailangan kong magpahinga sandali. Aalis na muna kami ni Mama. Alam ko naman na hindi mo ako papayagan. Kaya ganito na lang ang ginawa ko. Pag nakapagpahinga na ako, kukontakin na kita. Napano si Jinxing? Kaya pala nag-message siya sa akin ng ganun. Nagkita ba kayo recently? Hindi. Nung 8 years old kami, napunta siya kay Mama, ako kay Papa. Kaya di rin kami ganong nagkikita. Ang last naming pagkikita, nung pinakauna kong geology summer camp. May katagalan na rin yun. Okay. Kung ganun pala. Mukhang wala na akong choice. Ang totoo, may isang dahilan pa kaya kita hinahanap eh. Hihingi ako ng tulong sa'yo. Hihilingin ko kasi sanang ikaw na muna ang pansamantala na pumalit kay Sushi. Ano? Kaya nga umalis nang walang paalam yung kapatid ko eh dahil pinipressure nyo. Ngayon ako naman ang i-exploit nyo. Teka lang, Miss Su! Miss Su! Delikado yan! Baka mahulog ka! Halika! Dr. Su, pagkabalik ni Jinxing, pwede mo nang ihinto to. Hindi naman to lalagpas ng 3 buwan eh. Pag hindi kasi nagpakita si Jinxing, lahat ng business activities maaapektuhan. Malaking problema yun. Sabihin nyo na lang may sakit siya. Pag nilabag niya yung kontrata, matidelay o baka hindi na matuloy yung mga show. Malaki yung babayaran ni Suji na compensation fee pag ganun nang mangyari. Magkano? Sagutin ko na yung iba. Nasa 10 million yuan. Pag di siya nakabalik within 8 hours at di siya nakarating sa unang event, patadagdagan pa yun ng 3 million yuan. Malapit nang makarating ang flight CB2225 sa destinasyon nito, ang Binhai City, para sa Ipaliwanag iyong mo to. kaligtasan. Ang lakas ng loob mong lokohin ako gamit ang fake na girlfriend. Tingnan mong mga nakalagay. Napakalinaw ng mga nasusulat dito, oh. Tingnan mo yung date. Ayan, 1 buwan na lang bago ma-expire ang kontrata. Sabihin mo sa akin, kailan mo balak i-announce sa mga tao na break na kayong dalawa?
Imposibleng mangyari yun, ma'am. Kayo talagang magkapatid. Lagi niyo na lang ako pinagtutulungan. Palibhasa maaga kasing nawala ang daddy niyo eh. Daddy, pinagtutulungan ako ng mga anak natin. Ma'am, hindi ka namin pinagtutulungan. Ma'am, ganito kasi yan. Kagagaling ko lang sa isang business trip overseas. Bukod dun, may dinala ako para sa inyo. Teka, tama ba ako nang iniisip? Showman, hanapin mo yung phone ko. Dali. Nasaan ba yun? Ito. Ayan, akin na, dali. Kailangan ko to ipaalam sa auntie mo eh. Hello, ate? Naku, hindi yun totoo. Oo, sigurado ako. Kuya, ang galing mo ah. Wala akong choice eh. Pakisabi kay Gowling, ayusin niya lahat. At saka, kontakin mo yung manager ni Sujin. Oo nga pala, gagawin ka na. Napakalaking tulong talaga nito para sa amin, Dr. Sue. Hindi ko kayo tinutulungan. Ayoko lang maubusan ng pera si Jinxing. Dr. Sue, maupo ka. Ito yung mga detalye tungkol sa kapatid mo. Pakitignan mo na lang. Tanungin mo lang ako kung may gusto ka pang malaman. Ready ka na ba? For the next 3 months, ikaw muna si Sujin. Pak! Kamukhang-kamukha mo talaga siya! Ka ba? Natural, kambal kaming dalawa eh. Dr. Sue, mas maganda kung babawasan mo pagmumura. Talaga ba? Eh kanina ko pa pinipigilan ng sarili ko na sapakin kayong dalawa. Dr. Sue naman, konting tiis lang. Innocent and pure ang pinoproject na image ng kakambal mo. Kaya basta hindi ka magsasalita, walang makakaalam na peke ka. Buti pa, isuot mo na to. OMG! Ang ganda mo! Huwag mo na nga akong bulahin. Pakitaas yung zipper. Paano siya nakakakilos na ganito ang suot? 1, 2... Ano bang size ng damit mo? Size 4 pag busog, 2 pag gutom. Yung kambal mo 0 eh. Ano ngayon? Fang, sabi ni Xiao siya, nagpupumilit na raw ang venue eh. Hindi na raw pwede madelay. Pero Fang Xie. Peram ng coat. Ayun na siya! Ayun ang kotse niya! Nandito na si Miss Sue! Ibang-ibang style ngayon ni Suji. Ano ba yan? Ang dami namang tao. Ano bang gulo tong pinasok ko? Isang dekada na nung huli akong nag-high heels eh. laging nilalagay ng kambal mo ang kamay niya sa dibdib niya pag nakadress siya. Diba? Ang ganda niya sa personal. Tsaka pag naglalakad siya, medyo pa-cross. Picture tayo. Suji! Ugali niya rin isabit ang buhok niya sa kaliwang tenga niya. Ang ganda ng makeup. Love kita, Suji! Oo nga pala. Hindi kasing linis ng pagkain sa wild ang pagkain sa syudad. Konting tiis pa. Miss Sue, salamat at bumalik ka na. Na-miss kita. May assistant ka rin, si Wutan siya. Xiao siya.
Huwag mo masyadong lakasan ng poses mo. Oo na, kailangan ko mag-CR. Hindi talaga ako komportable mag-dress. Ba't kailangan ko magdusa ng ganito? Style rock bamboo mountain style pa yan. Hindi problema yung paggamit nun sa area na to. Mababaw na metamorphic volcanic clastic rock na sinamahan ng weathered stone Thesis at ko iron yun, ah. absorption. Sa research ko, ang kombinasyon na yun ang rason sa pagkakadiskubre ng maraming mineral deposits last year. At meron ding article na nagpapatunay sa practicality ng technology na yun. Hindi ko na uulitin ha. Malinaw na nakalagay yun sa article. Di ko ina-expect Oo, na totoo meron yun. ditong kasamahan ko Ang si alam ko, Phil. Chinese din yung nagsulat ng article eh. Pero hindi ko inasahang babae pala siya. Teka, anong masama akong babae? Sige, bye. Excuse me. Hala. Miss? Feeling pala ni Fangji. Hindi Low tamang profile makinig sa dapat. usapan ng iba, di ba? Hindi ako nakikinig. Public area to eh. Saka may pagka-sexist yung sinabi mo eh. Tingin mo gusto ko yung marinig? Ano sabi mo? Wala. Saka hindi na mahalaga kung sino ako. Karaniwang babae lang naman ako eh. Teka, wala akong masamang ibig sabihin doon. Mataas nga ang tingin ko sa babaeng professors eh. Mataas ang pressure sa kanila ng society. Aminin mo na lang na mababa ang tingin mo sa mga babae. Ha? Nandito na siya. Makakahabol pa tayo. Teka, ganun lang ba kasimple ang event na yun? Oo, ganun nga. Sumunod ka sa akin. Isang salita lang ang sasabihin mo at yun ay yes. Yes? Oo, Y-E-S. Sandali lang. Mali. Kumaliwa ka. Kaliwa, kaliwa. Yes, tama. Good. Diretso lang. Pumunta ka sa first table sa tabi ng stage. Doon ka maupo. Hi, Jin. Halika, dito ka na maupo. Patiin mo siya. Tawagin mo siyang Auntie Hua. Close na close ang kambal mo sa kanya. Hello, Auntie Wa. Halika. Ay, nako, ang ganda-ganda mo naman sa suot mong dress. Sa bagay, kahit ano namang isuot nitong si Jean, bumabagay sa kanya. Ang swerte-swerte sa'yo ni Sheldon. Mukhang auntie mo lang naalala mo ha. Ako, nakalimutan mo na. Mag-toast ka para sa uncle mo. Cheers, Uncle. Cheers! Sino ba si Auntie Wa? Saka sino si Shul? Hayaan mo na. Umakit ka na sa stage. Ikaw na eh. Masarap yung wine, ha? Anong nangyayari? Ba't may pa-spotlight? Okay, ngayon na. Hawakan mo ang kamay niya at sumunod ka sa kanya. Sundin mo na lang ang instructions ko. Okay, ngayon sabihin mo, Sholan. Shulon, Ikaw ba yung nakikinig sa akin kanina? ikaw yun? Anong nangyayari, Fangji? Wala naman yan sa program na na-receive ko eh. Basta sumakay ka na lang, Miss Sue. Bakit pakiramdam ko parang iba kaya ata? Hindi ah. Ba't parang ang tigas ng kamay mo? Nag-rock climbing kasi ako eh. Bakit parang wala namang nakalagay sa profile niya na mahilig siya mag-rock climbing? Expert ka sa ganitong sayaw, di ba? Ha? Si Jinxing ang tinutukoy mo. Wala akong alam sa ganito. Anong ginagawa mo? Hindi pwede to. Mabubuking ako pag ganito. Anong problema? Ba't ka Pwede mas bumaba? bilisan yung music. Ano nangyayari? Baliw na ba siya? Tatapusin ko muna to. Saka ko naiisipin yung resulta.
Hindi na masama, ah! Masama bang gising niya ngayong araw? Maraming salamat kina Mr. Mu at Miss Sue sa napakaganda nilang dance number. Yun ang warm-up number natin pero parang naging climax na agad. At ngayon, sisimulan na natin ang ating banquet. Teka muna, Dr. Sue. Please, relax ka lang, okay? Kalma lang. Hindi mo kailangan mag-aalit. Sino si Shulon? Siya ang boyfriend ni Sujin. Gano'ng katagal na sila? Anong nagustuhan sa kanya ni Jinxing? Nasa anong stage na sila? Ba't di mo sinabi sa akin sa kotse? Hindi ka naman kasi nagtanong sa akin tungkol sa love life niya eh. Pwes ngayon mo sabihin. Okay, yun si Mu Shulun. 30 years old, CEO siya ng EXP Group. Nagkakilala sila ni Jin Sheng sa isang party 3 years ago. Nagkagustuhan sila. Nagkita uli sila isang buwan pagkabalik ni Mr. Mu mula sa South Pole. Binigyan niya si Jin ng maliit na boteng may lamang tubig mula sa dagat ng South Pole tapos naging sila na. Tubig dagat? Romantic, di ba? Sinisira niya ang ecosystem. Ano ba naman yun si Jinxing? Anong nagustuhan niya ron? Hindi, okay nga yun eh. Sakto yun sa image ni Jin bilang celebrity at tinutupad nun ang pantasya ng fans niya. Hindi pa sila nag-away kahit minsan for the past 3 years. Paminsan-minsan nagpapakita sila ng sweet moments nila. Gano'ng nakalalim ang relasyon nila? Sandali, ano bang gusto mong malaman? Yung internal o external? Wala. Hayaan mo na. Mas komportable na to. Nagbibiro lang ako, Dr. Sue. Hindi ko pa nasasabi yung pinakamahalaga. Shalan, Oh, kayo po alam pala, mo, Uncle. meron ako napansin sa'yo, ha? Mas gumagaling ka sa pagpapasikat nung makilala mo si Suji. Uncle, actually, pinaselang po talaga namin yung atmosphere. Ito po, mag-toast po tayo. Kuya, maghahanda na ako. Nagtotoast ka gamit ang tsaa? Yung nakakakilala sa'yo, may intindihan nila dahil di ka uminom ng alak. Pero yung hindi, iisipin nilang wala kang galang. At saka, napansin kong matagal kang makihalubilo sa babae. Baka mahawa ka sa kanila. Ang mga babae, mga dekorasyon lang yun. Business ang pinaka-importante sa lahat. Uncle, wala kayong kadate, diba? Ang simple niyo pala. Joke lang yun sa pagitan ng mga lalaki. Kaso babae ka, kaya wala kang alam tungkol dun. Joke lang din po yun. Okay. Ang susunod, magkakaroon tayo ng isang mahalagang segment na kailangang abangan ng lahat. Excuse me lang, ha? May segment pa? Kailan pa matatapos ang event na to? Uncle, wala kayong kadate, di ba? Ang simple nyo lang po pala. Kuya, ano mga linya ba yung nire-recite mo? Yung mga sinabi kong yun, mukha ba sasabihin nyo ni Sujin? Hindi. Ang weird niya kasi, parang iba siya ngayong araw eh. Hayaan mo na, ang mahalaga, nakaraos tong event. Sige na. Sir, mangyari lang pong pumunta kayo sa stage. Parang papayat ka na ng papayat, ha? Ano nangyayari? Bigla ka na lang umalis eh. Hindi ko tuloy nasabing sa relasyon nila ng kambal mo, meron silang sinusunod na script. O ngayon? Ngayong araw magpo-propose si Mr. Mu. Hoy! Propose! Hoy! Sujin, maraming beses ko nang inimagine ang eksenang to. Maraming beses ko na rin tong ni-rehearse. Salamat. Salamat na tinuruan mo akong magmahal. Tinuruan mo akong magpahalaga. Mahal kita, hindi lang dahil sa mga ginawa mo para sa akin,
kundi dahil sa mga bagay na magagawa ko para sa'yo. Will you marry me? Sumunod ka sa akin. Isang salita lang ang sasabihin mo at yun ay yes. Sa relasyon na yan ng kambal mo, meron silang sinusunod na script. Ngayong araw magpapropose si Mr. Mu. Pakasalan siya. Tingin pa nila pwede nilang manipulahin ng basta si Jinxing? Gusto nila siyang pakasal sa lalaking ayaw sa mga babaeng professor? No! Sorry. I cannot marry you. Palagay nyo, ano bang tumatakbo sa utak ni Sujin? Ha? Ba't nireject niya yung proposal? Tsaka bakit ba imbis na yung klase na waltz ang sinayaw niya, nagsayaw siya na parang tanga kanina? Bukod pa ron, napaka-weird niya nung pinagtanggol niya yung taong nagsulat ng isang article na binasa ko dati. Shaman, wala ka bang sasabihin? Ewan ko, hindi ka naman nagkukusang banggitin sa akin nun si Sujin eh. Ganun ba? Hayaan mo na. Ang point dito, oras na para matulog ka kaysa puro siya ang iniisip mong kuya. Mas makakabuti kung magpahinga ka na muna imbis na magalit ka. Magpahinga? Paano ko magpapahinga? Sige nga. Paano si Ma'am? Ikaw na bahala? Interesting eh. Sobrang interesting yung mga nangyari. Ang alam ko kasi, aayusin ang isa yung lahat. At yung isa aayusin yung script. Pero walang kahit sino sa inyong dalawa nakakaalam kung bakit ako nireject ni Sujin kanina. Ang role ko lang gumawa ng romantic script. Ano namang alam ko ron? At para makaiwas sa problema, isang salita lang ang nilagay ko sa script. At yun ay yes. Gawling tama ako, di ba? Tama siya. Maski nga si Fangchi, nag-sorry rin. Sabi niya baka masama lang daw mood ni Sujin. Uutusan niya raw na mag-sorry bukas. Kuya, huwag mong sabihin sa akin nagkakagusto ka na rin kay Sujin. Kalukuhan yung sinasabi mong yan. Ba't ako magkakagusto sa kanya? Sabihin mo sa kanya magpaliwanag sa bukas. Ay, Akin na ang bag mo. Tumanggi lang akong magpakasal. Magbabayad na ng 3 million? Siyempre, breach of contract yun eh. Ito bang bahay ni Jinxing? Ito nga. Ito ang magiging bahay mo for 3 months. Lagi bang puno ang workload ni Jinxing? Oo. Sobrang punong-puno. Mula nung pumasok siya sa showbiz, halos di na siya nagpahinga. Kaya naman pala siya na-stress out. Fangji, hanggang kailan na lang ba ang kontrata ni Shulon at Jinxing? 1 buwan na lang yun. Kaya ba't di na lang natin tapusin? Yung management contract, Pagdating doon, 5 years pa yon. ba't di mo sagutin? Siguradong yung client to, kahit hindi ko natignan.
Siguradong magtatanong to sa ginawa mong rejection. Miss Sue, pag wala ng kontrata, sigurado kong magbabagong maraming bagay. Sa simula pa lang ng career niya, consistent na ang acting ni Jinsheng. Pero marami sa industriya ang kaya rin gawin ng ginagawa niya. Kaya di basta-basta ang pinagdaanan niya bago niya narating to. Pero di natin alam kung hanggang kailan siya susuportahan ng tao. Kaya dapat ingatan ang pinaghirapan niya. Alam ko ring halos ginagatasan na siya ng kumpanya. At yun mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating makipag-cooperate kay Mr. Mu. Kasi mateterminate niya lang ang contract pag may pera na siya. Sige, naiintindihan ko na. Makakaalis ka na. Kung ganun, paano na yung usapan natin? Pag-iisipan ko. Sige, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka. Jinsheng, alam kong ito yung pangarap na pinaghirapan mo. Basta mo na lang ba ito bibitawan? Sabi nila nababasa ng kambalang isip ng isa't isa, pero ano bang iniisip mo? Chishi, gumising ka! Sa wakas, nakakita rin ako ng shooting star! Paglaki ko, gusto ko maging geologist para araw-araw ako makakakita ng shooting star. Ako naman, gusto ko lumabas sa TV para kahit magkalayo tayong dalawa, makikita mo pa rin ako. Basta buksan mo lang ang TV para kapag malungkot ka, mapapasaya pa rin kita. Di ba? Sobrang sipag ni Sujin. Ito ang patunay ng lahat ng effort niya. Miss Sue, alam kong may pagkamakasarili yung hinihiling ko sa'yo. Kung sa tingin mo hindi mo talaga kaya, naiintindihan ko. Pinaghirapan ng kapatid kong pangarap niya, hindi ko sasayangin yun. Hello? Bakit, Miss Sue? Fangji, ituloy na natin. At saka, may surprise ako sa'yo. Boss, nakalimang meeting ka na sa kotse pa lang. Sigurado kang gusto mong umakyat doon? Maraming tao sa banquet. Nakita nilang lahat yung nangyari. Ayoko mapahiya. Check mo nga kung matao. Mukhang hindi naman, boss. Boss, kung sakali man na mag-sorry sa'yo si Sujin, patatawarin mo ba? Kailangan niyang mag-sorry. Kung gusto niyang patawarin ko siya, kailangan niyang lumuhod sa harap ko. Sorry sa pagkakamali ko. Gusto lang kitang i-surprise. Pakasal na tayong dalawa. Mr. Mo, giniginaw na ako eh. Sumakay ka na lang. Di ba tayo okay sa ginawa mo kahapon, ha? Huwag kang magalit. Maraming nakatingin sa atin. Sobrang Jinshi, gagawin ko ang lahat. Maingatan lang ang buhay na binuo mo. Mr. Mu, Pinapunta kita rito para mag-sorry ka at ipaliwanag mo yung ginawa mo kahapon. Kaya para saan yung proposal mong yun? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ayaw na ayaw ko na kinukontra ng iba ang plano ko. Nagbago ka ng hairstyle na hindi ka nagsasabi. Yung dati mong expertise na waltz, pinalitan mo ng contemporary. energetic dance. Tapos, bukod sa umitim ka at tumaba, itong mga kamay mo.
Kailangan ng hairstyle na to para sa isang photoshoot na di ko nasabi sa'yo. Nag-energetic dance ako kahapon dahil walang buhay yung banquet. Bilang artist, kailangan kong buhayin ang mood ng mga tao. Tungkol naman sa kamay ko, kutis at timbang, sorry pero walang rule na nagsasabing hindi pwedeng mag-outdoor activities ang mga artista. Kung gusto mong mag-rock climbing at hiking, anong problema? Isa pa. Sa tingin ko, mas maganda ako sa ganitong skin tone. At sa ganitong timbang. Pero matindi ang naging epekto sa buhay ko ng mga pagbabago mong yan. Kaya gusto kong bigyan mo ako ng magandang paliwanag. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka nga na maging business partner ko. Dahil kung hindi, pag-usapan na natin ang contract termination at damage compensation. Masyado akong nag-enjoy. Nalimutan kong siya nga pala ang boss. Magpapaliwanag ako. Naisip kong magbago ng personality dahil... Ayoko na nung innocent and pure image ko dati. Oo, tama yun. Alam kong naiintindihan mo rin naman ako eh. 3 taon na rin ako sa industriya. Siguradong maski ang team ko, gusto nilang magkaroon ako ng kahit konting pagbabago. Kaya ngayon, yung rejection mo na proposal, makakatulong ang mga yon para pag-usapan ako ng mga tao at maging smooth ang transition ko. Yun lang. Smooth transition? Ba't di mo agad sinabi sa akin yun? Dahil sa ganitong paraan ako makakakuha ng magandang result. Saka tama lang naman yung ginawa ko, di ba? Bukod sa naging successful ang character transition ko, hindi maitatanging maganda rin ang naging epekto ng reverse proposal ko para sa kumpanya mo. Dahil tumaas ang stock price nyo sa loob lang ng 1 oras at na-break no ng record nyo for this year, di ba? So ano, Mr. Mu, hindi ka pa rin masaya? Tumingin ka sa labas. Lahat ng bagay sa mundo may kanya-kanyang rules yan. Kapag nalabag ang isang rule, posibleng may mangyaring mga sakuna. Lahat ba ng CEO kasing OA niya? 1 buwan na lang ang natitira. Kaya sana naman wala nang makasira pa sa mga planong maingat kong pinagplanuhan. Kung gets mo yun, pwede ka na umalis. So hindi mo ito-terminate ang contract? Yun na yun? Sige, naiintindihan ko, Mr. Mu. Transition? Hindi kaya dahilan niya lang yun? Pinayagan kanyang lumihis sa script? Ang pagkakaalam ko kasi medyo mahirap sakyan ng ugali niya eh. Subukan niya lang kung gusto niyang matikman ng meteor hammer ko. Fangche, sendan mo nga ako ng kontrata ni Mu Shulun at Ching Ching. Kung artist contract ang hihingin mo, maintindihan ko pa. Pero aanhin mong kontrata nila Shulun, 1 month na lang. Yun nga ang dahilan kaya kailangan ko yung pag-aralan. Yan, sent na. Magbibigay ng kailangang suporta ang Party A. Kailangang makipag-date ng 3 beses si Party B kay Party A buwan-buwan. Sa pakikipag-date, ang mga pwedeng gawin ay holding hands, sikapan, iba pang physical interaction. At pagtulog sa bahay?
是最大